ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Sex video ng magkasintahan pinagpiestahan online. Si ex-boyfriend pinakalat umano ang pribadong video nila ng dating nobya na isa palang menor de edad. Ang eskandalo nagdulot ng matinding pagsubok sa biktima at kanyang pamilya. Gusto ko na lang po saktan sarili ko para matapos na lahat. Sa kabila ng hinagpis paglalaban ng ina ng biktima ang katarungan para sa kanyang unika iha. Makikita ang isang lalaki na paakyat sa itaas ng poste at may kinukumpuni, pero habang nasa itaas, may dumaan na tricycle. At biglang nahulog at nabagok pa sa semento ang lalaking nag-aayos ng mga kawad ng kuryente. Makaligtas kaya ang lalaki matapos ang malagim na aksidente? Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Gumulog sa resibo si Bernadette, hindi niya tunay na pangalan, para isumbong ang mabigat niyang problema. Ang kanyang 15 taong gulang na anak na si Luna, hindi niya rin tunay na pangalan. Laman daw ng kumakalat na sex video, kasama ang dating kasintahan na di umano'y siya ring nagpakalat ng video. Yan ang inaksyonan ng resibo. October 29 itong taon, tumambad kay Bernadette ang isang nakababakalang video. Laman ito ang kanyang menor de edad na anak at isang lalaki. Nanghina po ako bigla, tapos naisip ko po kung saan ako nagkulang. Nagalit po ako sa lalaki kasi po, bago po may nangyari sa kanila noon, sinabihan ko po siya na bata pa po yung anak ko, marami pa po pangarap sa kanya. Sana po, wag mo na pong papasok sa isang relasyon. Kwento ni Bernadette, bago pa raw kumalat ang video, mahinala na siyang may karelasyon ang kanyang anak na itatago namin sa pangalang Luna. Chinek ko po yung social media ng anak ko. Nakita ko po yung conversation. Binabanggit po kasi ng lalaki na sino yung mga sinabihan mo na may nangyari sa atin. May sinend po yung kapatid ko sa akin na my day. Binati niya po yung anak ko. Doon po nalaman namin na meron na po siyang kasintahan. Dahil dito nagpasya si Bernadette na ilayo si Luna mula sa kanilang probinsya. Pero ang sinasabing nobyo ni Luna na si James, hindi niya tunay na pangalan. Sinundan pa raw ang kanyang anak pa Maynila at itinuloy ang pakikipagkita sa dalagita. Nagkayayaan po sila ng mga kaibigan niya po na mag-inuman. Hindi ko po alam na nasa Maynila po si pinilit niya po yung anak ko na may mangyari po sa kanila dun. Sa sumunod na mga araw, laking gulat daw ni Bernadette nang makatanggap siya ng nakababakalang impormasyon mula sa mga kaanak sa probinsya. Ang anak niyang si Luna, laman daw ng isang kumakalat na sex scandal. Sex video ng isang menor de edad at kanyang 19 na taong gulang na kasintahan kumalat online matapos ang kanilang breakup. Ayon sa ina ng biktima na si Bernadette, sa isang messaging channel daw nakita ng kanilang mga kaanak ang mahalay na video. May mga group chat po yung mga kabataan eh. Nagpapasahan po ng mga sex video po ng mga bata po eh. Tapos po yun, kasama po yung anak ko dun. Tapos pinorward lang po ng hipag ng kapatid ko yung video. Kaya po natanggap ko po yung video dito po sa Maynila na po kung saan po kami nakatira ngayon. Wala po akong lakas ang loob na sabihin sa kanya yung direct to the point po na kakausapin ko siya. Sa paintulot ng kanyang mga magulang, nakapanayam ng resibo ang biktimang si Luna. Kwento niya, 13 taong gulang lang siya nang makilala niya si James sa isang social media application. Nagkakilala po kami sa chat lang po. Nag-chat po siya sa akin, nagre-reply siya sa story ko. Tapos mga ilang buwan, nireplyan ko na po siya. 13 years old po ako noon. Nung nagkita po kami, hinawakan niya agad yung bewang ko. Nanligaw po siya. Tapos
pumayag naman po ako. May mga time na nagiging touchy na siya. Tapos po yung gusto niya po ako halikan. Hindi ko po alam na ganun pala pag pag mag-girlfriend, boyfriend na, pwede mo na siya ganun hawakan. Pero makalipas ang 11 buwan, nagtapos din daw ang kanilang relasyon. Before pa po ako umalis, nag-cheat na po siya sa akin. Nakita ko po may kausap siyang iba, may nakaka-meet up siyang iba. May nakakita din po ako, nakikipagtalik siya, may video po. Nakapag-break po ako. Ang relasyon na nauna ng hinadlangan ni Bernadette, nadagdagan ng panibagong dagok ng kumalat na ang pribadong video ni Luna at James matapos ang hiwalayan. Yung relo po na suot niya po, yung sa video po, makikita ko po dun sa social media niya. Sana humingi ka na lang ng sorry sa amin. Hindi pa rin na tayo mantong sa ganito eh. Hindi namin deserve. Para makuha ang kanyang panig, hinanap ng resibo si James, ang lalaking kasama ng menor de edad na si Luna sa sex video. Siya ang itinuturo ng ina ng biktima na nasa likod ng pagpapakalat nito. Nang matunto ng kanyang bahay, humarap ang ina ni James at ayon sa kanya wala raw ang kanyang anak. Labis din daw silang naapektuhan sa pagkalat ng sex video. Parang haka-haka lang, tapos pinagbintangan na nila na nag-post yung anak ko. Minsan meron siyang mga shared, may mga post siya na yung about sa pakamatay. Siguro dahil siguro sa mga chat-chat siguro nung nanay nung babae. Sa ngayon ay hindi pa raw makakapagbigay ng panig si James. Yung mga rumors lang po kasi yung lumabas na yan, hindi po talaga yan siya. Kasi ilang beses ko tinatanong yung mga anak ko, sabi niya wala akong mama, wala talaga akong kinakalat ng mga ganyang video na yan. Hindi naman natin alam ang katotohanan kung yung anak ko ba talaga nagpakalat ng video o kung yung anak ko ba talaga yung nasa video. Ang pagkalat ng pribadong video ni Luna, nagdulot din ng matinding stress para kay Bernadette. Nagigilty po ako bilang ina kasi nagtrabaho po ako sa maraming lugar. Tapos yun, sana po kasama ko po yung anak ko para po hindi nangyari sa kanya yun. Lahat ng mga ginawa mo sa anak ko, yung pambababoy mo. Pinaniwala niya po ko na ulti nga daw po halik, hindi niya po magagawa sa anak ko. Sana humingi ka na lang ng sorry sa amin. Maging si Luna, nakararanas na ng matinding depresyon dahil sa pangyayari. Gusto ko na lang pasaktan sarili ko para matapos na lahat. Sobrang pagod na po kasi ako, pati po yung si mami po. Sana makulong siya kasi ang hinayaan lang niya ako. Pero hindi pinanghihinaan ng loob si Bernadette. Desidido raw siyang panagutin ang dating karelasyon ng kanyang anak. Kaya November 28, kasama ang resibo, nagtungo ang mag-ina sa Pasig Police Station. 1 taon mula nang maganap ang krimen, formal nang maghahain ng demanda ngayon ang complainant dito po sa investigation section ng Pasig City Police Station. So sa investigasyon po namin dito yun nga po at nakita naman po natin yung kumakalat na video. Talaga namang hindi ka aya-aya. Kaya nararapat na masampa ng kaukulang demanda itong suspect. Pwede po siya makasuhan po ng RA 9995 o yung Anti-Photo and Voyeurism Act. At dun sa ginawa niya panggagahasa dun sa minor de edad, which is 14 years old lang siya during that time, pwede po siya makasuhan ng RA 11648 o yung bagong batas natin, stronger penalty sa kasong rape and child exploitation po. Nakipag-coordinate na po kami sa Anti-Cybercrime Unit para po sa agarang pagkakamura nitong sexual video na kumakalat ng ating biktima. Sa payo ng mga otoridad, inilapit si Luna sa National Center for Mental Health para magsagawa ng intervention sa dalaga. Para kay Bernadette, hindi raw siya titigil hanggang makamit ng kanyang anak ang hustisya. Sabi ko, suportahan po namin siya. Kahit po na ano pong sabihin ng ibang tao, gagawin po namin yung lahat ng paraan. Sa kabila ng matinding pinagdaraanan, harapin daw ni Luna ang mga pagsubok at ibabangon ng sarili sa tulong ng kanyang mga magulang. Ipapangako po na kapag tapos ako ng pag-aaral ko. Kahit ganito yung nangyari sa akin, kahit dadalhin ko to hanggang sa pagtanda ko, makakapagtapos ako. Tsaka ako naman po yung tutulong sa inyo. Ang pagmamayari at pagkakalat ng sex video ng sinuman ay mahigpit na ipinagbabawal. May karampatang parusa ang mapatunayang gumagawa nito ayon sa Anti-Photo and
Voyeurism Act. Malayo pa ang aabutin ng laban ng mag-inang Luna at Bernadette, pero ang mahalagay mapanagot ang dapat managot at may mga ahensya ng tumutulong kay Luna para manumbalik ang kanyang tiwala at pagmamahal sa sarili. Isang barangay tanod sa Abukay, Bataan ang inutusang kumumpuni ng mga kable ng kuryente sa barangay. Pero dahil sa isang malagim na aksidente, magwawakas pala ang kanyang buhay. Sino ang dapat managot sa nangyari? At ano ba talaga ang kanyang job description sa barangay? Tanod o electrician? Sa kuha ng isang closed-circuit television o CCTV sa Barangay Wawa, Abukay, Bataan nitong November 14, 2024, bandang alas 3 ng hapon, makikita ang isang lalaki na may inaayos sa mga electrical wiring malapit sa tulay. Makitid at halos wala nang ibang makararaan habang nagkukumpuni ang lalaki. Ilang sandali pa, may dumaan na dalawang papasagerong tricycle. Kapansin-pansin na may iniiwasang kable ang naunang tricycle na dumaan. Pero ang sumunod na tricycle driver sumabit sa kable na nakasukbit sa lalaking gumagawa sa itaas ng poste. Dito na nawala ng balanse ang lalaking nasa tuktok ng hagdan. Bumagsak, nabagok ang ulo at tumama ang kanyang katawan sa sementadong tulay. Hindi ho malinaw na makikita sa video, pero meron hong nakaladlad na kable doon ho sa paanan ng hagdan na nakakabit naman sa katawan ng biktima. Yun ho ang sumabit sa ikalawang tricycle dahilan para mahila ang biktima na nooy nasa tuktok ng hagdan. Bumagsak ho dire-diretso ang biktima. Tumama sa balustre ng tulay saka bumagsak sa semento. Sa dulo ng video makikita ang wala ng malay na lalaki na binibitbit palayo sa kalsada. Isang linggo matapos ang insidente, nagtungo ang resibo sa Bataan. Nakatakda ng ihatid sa kanyang huling antungan ang 64 na taong gulang na si Antonio Banzon. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay, pulmonary contusion severe at multiple rib and scapular fracture matapos mahulog. Nakapareham ng resibo ang manugang ni Mang Antonio na si Jaime. Inalala niya si Mang Antonio bilang mabuti, maalaga at mapagmahal na ama. So wala akong masasabi sa kay Papa. Kaya niyang pinagsisilbihan siya. Hanggat kaya niya, siya ang gagawa, siya ang gagawa. Kaya sabi ko, nung nangyari sa kanya yan, napakasakit sa akin. Dito na namin napag-alaman na naninilbihan bilang barangay tanod si Mang Antonio. Isa raw siya sa pinaka-inaasahang pagdating sa pag-aayos ng mga electrical na problema sa kanilang barangay. Pero hindi akalain ng pamilya na ang huling trabaho na ibinigay sa kanya, mauuwi sa kanyang pagpanaw. Nagtatrabaho bilang responder si Jaime sa munisipyo ng Abukay. Kaya't nang mapanood daw niya ang CCTV video, pinuna niya kung paano nirespondihan ang kanyang biyanan matapos mahulog. Imbes na hindi maging malala ang fracture niya, mas lalong lalala. Tulad ng ginawa nila na binuhat nila na parang baboy. O sana nanguha sila ng tabla o malapad na kahoy at least para ma-scoop dun sa scene. Kaya lang wala eh. Habang nababalot ng hinagpis sa pamilya ni Jaime, labis na pangamba at panginayang naman ang nararamdaman ng tricycle driver na makikita sa parehong CCTV footage. Nahanap ng resibo si Mang Reynaldo Tiongson. Dumadaan ako dito, papunta dyan. Tapos nakahilis yung hagdan dito, pag ganyan, hagdan, nakahilis. Yan, nandito sila nakapwesto. Maraming linya rito eh. Gumilid ang konti rito eh, sa ako ng ano na yan, iwasan ko. Agad daw sinugod ni Mang Reynaldo ang barangay tanod papuntang ospital. Nagsisigawan na ang tao. Sakay na yan, mahabol sa ospital yan. Napilitan akong buhatin na isip. Pinarga ko na rin sa tricycle. Nakakausap pa raw niya
si Mang Antonio habang pinapaspas niya ang daan papuntang ospital. May kasama pa akong SK, pinasabi ko, kausapin mo ka ako, baka matulog. Parang kung ang isip ko na, kaya nga yung mga sasakyan, di ko nga alam eh. Nakagit na ako dumadaan, ala na, kahit na masagi ako, di buhay ang hinahabol ko eh. Pero kinabukasan November 15, tuluyan ng binawian ng buhay si Mang Antonio. Talagang naglambot ako noon. Kaya yung kung gumarahin na rin ako, hindi na ako namasada. Kahit salat sa buhay, sinikap ni Mang Reynaldo na makalikom ng pera bilang tulong. Kung 10,000 binigay ko sa kanila, galing ako ng hulo, ng utang ko roon. Tapos yung pera nga, isinasauli sa akin. Dahil daw alam verbal na usapan, alang kasulatan. Hindi pa tapos yung usap na yon. Binalik sa akin ng pera at magdidemanda na lang daw sila. Masakit po sa kalooban ko talaga na nakadiskrasya ang ganun. Pero isang araw matapos mailibing si Mang Antonio, pinahintulutan ni na Jaime na bisitahin sila ni na Mang Reynaldo para maayos na makapag-usap. Aksidente nga lang na nangyari ganun. Ngayon, napag-desisyon na naman namin nila, kuya, na hindi na namin kayo sasampahan. Mapapatawad naman din po namin kayo, kaya lang po, siguro po hintayin niyo lang po yung tamang panahon din po para sa pag-days niya. Despiras ng Pasko. Paano kami magsasaya? Sana maintindihan niyo rin. Kahit naman namin kayo mapatawad. Hindi nga lang sa panahon na sa ngayon, siguro. Susubukan daw ni Mang Reynaldo na ayusin ang insurance na nakakabit sa kanyang tricycle. Para sa pamilya ni na Jaime, masama ang loob nila sa nangyaring pagkawala ng kanilang ama. Pero may mga bagay din daw silang nais linawin. Pero gusto namin linawin sa kanila, especially sa barangay, kung ano yung magiging hakbang nila dito sa pangyayari na to. Nagtungo ang resibo sa tanggapan ng Barangay Wawa para makuha ang kanilang panig. Paliwanag ng kagawad na kasama ni Mang Antonio noong November 14, tanod ang posisyon ni Mang Antonio pero sa electrical works daw siya naka-assign. Wala naman kasi interviewan dito sa barangay na ano eh. Pag marunong electrician siya at kaya niya, pwede siyang pumasok. Dagdag ng barangay, nagbigay na rin sila ng financial assistance sa pamilya. Nang ilapit ng resibo sa Department of Labor and Employment ang CCTV footage, agad nilang pinuna na walang suot na personal protective equipment ang tanod at wala ring safety harness. Malinaw na paglabag daw ito sa safety rules para sa isang manggagawa. Unang-una yung tinatawag na electrical safety. Ngayon sa electrical safety, unang-una dapat merong permit system yan na bago ang isang electrician o bago ang isang manggagawa na gagawa sa isang electrical works ay makapagtrabaho, dapat tignan na in place ang safety sa paggawa. So, kaya nga merong mga kailangan na let's say personal protective equipment. Nasa batas po natin, kung nangangailangan ng personal protective equipment ay dapat bigyan mo. Ang tugon naman ng barangay kung bakit wala silang safety equipment. Tapos kami doon sa budget, na hindi natuloy na bumili kami ng mga harness niya. Pinagbigay alam din ng resibo sa Department of Interior and Local Government o DILG bataan ng insidente. Kung gagamitin ho natin yung mga legal basis, wala po talagang tinatawag na barangay electrician na exclusively tungkol sa kuryente po yung trabaho. Ipinatawag ng DILG ang kapitan at kagawad ng barangay. Dumalo rin si Jaime. May nais daw siyang sabihin sa mga kawani ng pamahalaan. Wala rin po kasing harness, wala rin siyang gloves that time, as wala rin helmet. Kaya eto sa inyo, Kap, kagawad, lumalapit din kami, mga empleyado rin ng ating barangay. Kaya ako po humingi ng pasensya sa inyo. Pero po itong gagawin namin hakbang na kukuha po ng konting budget na naman sa barangay at hindi po kayo mabibigo sa akin. Pangako. Masakit din po kasi sa akin. Sa huli, ipinag-utos ng DILG sa Barangay Wawa na siguruhing makararating ang financial assistance para sa pamilya ni Mang Antonio. Inassure po ni Kap na tutulong at susuporta po sa family po ni Kuya Tony po. Hindi matatawaran ang serbisyong ibinibigay ng mga barangay employee tulad ni Mang Antonio
Pero sa bawat tungkulin na kanilang ginagampanan, may responsibilidad ng mga antas ng pamahalaan na masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan, lalo na't kung buhay ang magiging kapalit ng paglilingkod nila sa kanilang komunidad. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot, itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po sa Emil Sumangil.